Hello everyone! Welcome to Alcalá de Henares, Madrid, Spain. Nandito tayo ngayon sa Alcalá de Henares, Madrid. At sa video na to, maglalakad tayo at itutur ko kayo dito sa Alcalá de Henares. So kung ikaw ay nagbabalak na mag-aral sa Instituto Franklin at madestino dito, maganda itong video na to para maging familiar kayo sa mga lugar dito sa Alcalá de Henares. Kung kayo naman ay nagbabalak na maging worker sa Spain, at least magkaroon man kayo ng idea kung ano yung itsura ng isang munisipyo or ng isang city dito sa Madrid. Then, kung ikaw naman ay magiging isang language assistant, magkakaroon ka rin ng idea kung ano yung makikita mo sa paligid ng isang municipality or city. By the way, ang Alcalá de Henares ay isa sa pinaka-historical na lugar dito sa Madrid dahil dito pinanganak si Miguel de Cervantes. Siya yung nagsulat ng Don Quixote. And considered na rin siya as UNESCO World Heritage Site dahil sa city, sa old city, and sa university or yung Universidad de Alcalá na kung saan parte ang Instituto Franklin sa Universidad de Alcalá. Samahan niyo ako, maglilibot tayo at maglalakad dito sa napakagandang city ng Alcalá de Henares, Madrid, Spain. Ito yung pinaka-main na street nila dito. Grabe, mahangin. Yung buhok ko lumilipad na. Sobrang laki guys actually ng Alcalá de Henares. Feel ko hindi ko kaya siya ng 1 or 2 hours lang na lakarin kasi meron yung kanyang parang city at saka meron yung kanyang parang mga ang tawag dun, suburbs or outskirt na part. Pero ito na yung pinaka-sentro niya. So maglibot tayo. Marami ditong mga restaurants, bars. Maganda actually pag dito kayo. Tapos well connected din siya. Pag pupunta pala kayo dito sa Alcalá de Henares, pwede kayong mag-take ng Cercanías or train. Mga 45 minutes siya from the city center. Kung bus naman mga 1 hour ata. Tapos kung drive naman from city center, mga 30 minutes. So well connected naman yung mga cities at saka mga pueblos or municipalities ng Madrid. So wala kayong problema. Kung kayo ay magtuturo dito or mag-aaral, pwede kayong mag-stay dito. I recommend para walking distance lang siya. Or pwede naman kayo mag-stay sa Madrid kung gusto nyo ng mas wild social life. Ganyan. Depende na sa preferences niyo or kung ano yung gusto nyo. So maganda rito, ang daming mga taong naglalakad. Spring na pala dito guys, so ang ganda ng weather or climate. Baka meron tayong makasalubong na Pilipino dyan. Ayan, nakikita nyo ba? Yan, sa background ko sa likod. Yan yung mga bahay-bahay dito. Tahimik. Well, sa Spain in general, tahimik siya. Ayan, meron dito mga benches na kung saan pwede kayo kumain or mag-siesta. Mukhang bago pa lang yung iba dito. Ayan. Friendly siya for pedestrian. Maraming mga shops, mga stores anywhere. Ayan, maglalakad tayo dito sa pedestrian which is friendly, very friendly ang mga cities dito for pedestrian. Nandito na pala tayo sa part ng Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá. Ito yung kanilang law department. Ayan, kung mag-aral kayo ng law dito sa University of Alcalá, dito kayo, ito yung kanilang building. Ngayon, ito naman ang Calle Mayor, isa to sa pinaka-importanteng street dito sa Alcalá de Henares. Dito tayo maglalakad papunta sa Plaza de Cervantes. At saka sa Instituto Franklin, pupunta tayo dun sa kanilang facade. Maganda actually guys ang Alcalá de Henares. Ang dami ding mga turista na pumupunta dito sa Alcalá de Henares. Pupunta pala tayo dito sa church. Ito yung isang church dito. Yan. Actually dito kinasal yung aking friend sa Alcalá de Henares. So, ilang beses na rin ako nakapunta rito.
Ito yung church ng Alcalá de Henares. Ayan, yung building na yan. Diba, ang laki niyan. Oh, yan. Hindi ko lang alam kung UNESCO World Heritage din itong church na to. But the city in general, UNESCO World Heritage site siya. Ayan. Maraming event dito normally. Ang ginagawa nila dito sa ano ba to? Calle Mayor. Naglilinis pa sila, guys. So ganito yung kanyang itsura. So dito kinasal ang aking friend. Diba, bongga siya. Ayan yung church. Ayan. Maganda siya. Tignan natin dito. From here. Ito yung facade ng church. Ayan. O, diba? Not bad. Bongga. Mukhang open. Ayan. Ayan guys, hindi na ako papasok sa church. So, kung kayo ay mapapadpad dito, ang tawag nito, kayo na lang yung papasok. At least may excitement kung ano yung meron sa loob ng church. Pero normally yung mga churches nila dito sa Spain, magkakapareho lang naman siya, no? Magaganda, old. Ganyan, okay? Ano kaya meron doon? Ang ganda rito, maraming mga estudyante. Ang dami dito mga international students actually. Ayan. Pero today is fiesta or ang tawag dito, walang school lang alam ko, festival pa din. So hindi ko lang alam kung yung mga tao ba dito ay mga turista ba itong mga to or mga estudyante na mga itong salubong natin dito. Tapos marami dito mga Pilipino na mga estudyante na Instituto Franklin, nagtuturo ng English, mga language assistants. At syempre meron din tayong mga kababayan dito ng mga nannies, anong pangalan nito? Mga interna, mga, mga, anong pangalan nito? Ay, wait lang, Instituto Cervantes. Nandito pala tayo, buti lang nakita ko. Ayan. So nag-aral din ako ng Spanish sa Instituto Cervantes. Ito yung kanilang logo, no? Sa Pilipinas, sa Makati. Hindi ko lang alam kung pwede mag-aral ng Spanish dito sa Colegio del Rey. Meron naman siyang logo dito ng Instituto Cervantes. Hindi ko lang sure kung nag-offer din ba sila ng Spanish languages dyan sa loob. Ayan. Hello. Shoutout pala sa lahat ng mga estudyante ng Instituto Cervantes sa Makati. Ayan. Okay. By the way, natapos ko lahat ng Spanish courses sa Instituto Cervantes sa Makati. Natapos ko ang C2 level. And then I took B2 ng DELE sa Philippines. Wala lang kasi parang for self-fulfillment ko lang dati yon. Nung ako ay isang bilingual agent pa dati sa Pilipinas, so wala akong naisip dati na pwede palang gamitin to para mag-apply ng nationality, ganyan, no, dito sa Spain. Siguro sometimes may mga bagay na parang kung para sa'yo siya. By the way, meron tayong isang statwa dito, ang pangalan niya ay Cisneros ata. Mukha din siyang isang sikat na personality, no, dito sa Alcalá de Henares. Pero ang alam ko, ang pinakasikat dito si Miguel de Cervantes. Pupuntahan natin later yung kanyang bahay dito lang sa Calle Mayor. So, ero yung mga tao. Yan, sa likuran ko. Ang ganda kasi maglakad-lakad. Normally, pag ganitong oras, kahit na may school, yung mga matatanda ay nagsisilabasan sila. Naglalakad sila. Ayan, yung mga matatanda. Ito yung time nila para bumili ng something, makipagchikahan, no, sa mga kakilala. But then again, today is still fiesta or holiday. So, feel ko, wala lang. Chill lang muna sila. Diba? Alam nyo pala, nung first time kong mag-vlog, yung mga bago-bago pala ako nagbablog, medyo nahihiya pa ako kasi diba nakikita yung mga tao dito na may hawak akong camera, nagsasalita ako in front of the camera. Ngayon medyo nasanay-sanay na ako. Anyway guys, so I hope naman nakikita nyo yung itsura ng mga buildings dito, mga bahay. Normally parang ang pinakamataas lang dito mga
third floor lang, 3 floors lang ata. Kasi they protect din naman yung image at saka yung ganda ng Alcalá de Henares. Ayan. It's 10 o'clock, no 11 ata in the morning. Ang ganda rin kasi mag-walk lang, maglakad-lakad lang dito sa Calle Mayor. Hindi ko lang alam kung meron tayong makakasalubong na Pilipina, mga Pinoy. So ganyan yung itsura ng mga buildings, guys. Normally, doon sa taas, residential. And then sa baba is, anong pangalan nito? Commercial, no? Normally, ganun yung ginagawa nila. Ay, by the way, ito na pala yung entrance ng Universidad de Alcalá. Pupunta tayo dyan. Ngayon na ba or later? Tapos ito pa rin ang tawag dito, Calle Mayor, and then dun yung Plaza de Cervantes. O sige, punta muna tayo dun sa Universidad de Alcalá. Ayan. Diretsuhin muna natin to para maraming mga estudyante ngayon ang nandoon sa harapan, no, ng Universidad de Alcalá. Dito ba ako nagmarcha sa kabila pala na building? Ang Universidad de Alcalá kasi, guys, ang dami niyang buildings. Yes. Punta tayo doon. Ayan, nandito na tayo sa facade ng Universidad de Alcalá. Tsaka meron nga dito mga estudyante. Feel ko siguro high school students siguro itong mga to na magtutour dito sa University of Alcalá. Kasi nagtitake pa sila ng photos, ganyan. Or mga international students kaya. Itong mga to. Ayan, ganito siya kaganda, guys. Minsan kung meron silang events, ganyan, dito nila hinohold. Ang ganda, ganito siya kaganda. Eto hotel, may cafeteria dyan, and this one is the building of the University of Alcalá. Ayan. Ang ganda, no? Grabe. Wow. Sana all, di ba? Maganda. Ayan. May pa-tour ata itong mga estudyante dito. Ayan. Ayan, nag-selfie muna ako saglit dito sa facade ng Universidad de Alcalá. So sana one day makapunta rin kayo dito sa Alcalá de Henares at makita nyo yung ganda ng facade ng Universidad de Alcalá. Kaya nga siya naging UNESCO World Heritage Site dahil dito sa dito sa old university na to. Ito pala ang oldest university in Madrid and one of the oldest university here in Spain, ang Universidad de Alcalá. Ayan, ang ganda. Ayan. Sana ma-motivate kayo through this video na i-push pa ninyo yung inyong mga dreams, no? Para makapunta dito sa Spain, mag-aral or magturo. Ayan. Ganito yung mga buildings nila dito, super gaganda. Ganyan lang. Ang ganda ng ambience actually dito sa Alcalá de Henares. Ang ganda rin ng kanilang mga pa-garden. Ayan. Bongga dito. By the way, guys, ang Tagalog, pangalawa ko pala siyang language. First is Ilocano, and then English, and then Spanish, and then Italian. So minsan, parang feel ko, asa ba yung shade ng ayan, ganyan, dito tayo. Minsan, parang feel ko, hindi ako ganun ka-fluent sa lahat ng mga languages. Well, except Tagalog siguro, no? Hindi ako ganun, parang feel ko lang, katatas, no? Dahil siguro sa dami-dami ng mga languages na alam ko at kayang tawag ito, kayang gamitin, no? Verbal or written. Ayan. Okay, lakad pa tayo, guys. Punta naman tayo sa Plaza de Cervantes. Yeah. Siguro punta muna ako ng Plaza de Cervantes and then balik tayo sa... hindi, papunta na tayo sa Instituto Franklin. Para later na lang natin i-diretso yung sa Calle Mayor.
Tapos syempre, ang Universidad de Alcalá, marami siyang mga department. So, ang problema dito, yung mga buildings nila magkakahiwalay. Parang sinakop na niya ata yung buong Alcalá de Henares. And sa train station, parang merong dalawang estasyon ng train dito sa Alcalá de Henares. One is Alcalá de Henares, dapat doon kayo bababa pag pupunta kayo ng Instituto Franklin or dito sa sentro-sentro. At yung isa ay ang Universidad de Alcalá, Universidad. Yun yung pangalawang train station. Ayan. Magkakalayo yung mga buildings actually ng Universidad de Alcalá. Okay, so welcome to the Plaza de Cervantes. Eto guys, ang Plaza de Cervantes, parang nagre-renovate ata sila sa ito, mga puno. Medyo maaga pa siya kasi parang itong mga puno na to, wala pa siyang mga dahon. No? Ayan, may nagre-record doon. So, eto ang the famous Plaza de Cervantes. Ayan. Ganda, no? Wish ko na sana makapunta kayo dito, makapag-selfie. Hindi lang yan, makapag-work or trabaho or mag-study or whatever. Ayan, ito ata yung statue ni Miguel de Cervantes. Actually, hindi ko alam na under Reformation pala tong part na to. Ayan. Alam nyo pala dito sa Spain, since member nga siya ng European Union, nakakakuha siya ng budget for reformation or whatever, no, from the EU, no. Ang ganda rito, isa sa pinakamagandang part talaga ng Alcalá de Henares, itong Plaza de Cervantes. Lakad pa tayo pa ganun, guys. Ayan, medyo kukunti yung tao ngayon. So ganito ang itsura ng Plaza de Cervantes. Ayan, may mga buildings dyan sa nakapalibot. Isa lang siyang square. Ito yung main square. Meron dito mga roses pero wala pa silang mga bulaklak, hindi pa nag-bloom. Pero medyo malapit na. Okay. Ganda guys, no? Oh, ayan. Ayan, sana ma-motivate kayo through this video para makapunta, not really here in Alcalá, in Spain. Kung ano man yung balak ninyong gawin, mag-aral, maging language assistant, or mag-work. Ganon. Merong tower dito, actually free ata yun eh, yes. Inakyat ko na to dati, yung tower na yan. Tapos, banda rin kami graduate yan sa likod niyan. Ito yung Ayuntamiento, kung hindi ako nagkakamali, yung kanilang town hall ng Alcalá de Henares. Ganyan siya kaganda. Ayan. Ayan yung town hall, Ayuntamiento. Am I correct? Ayan. Simple lang siya, no? Plaza de Cervantes. Yes, Ayuntamiento. Ayun nakalagay doon. Kasi nga, hindi naman ako taga rito, so baka mabash ako. Kung makasabi ako ng mali. Ayan. Pasensya na sa mga videos ko kung very raw lang. Minsan, unplanned. Alam kong pupunta lang ako dito, pero yung mga statements ko, ganyan, mga wordings, kung ano na lang yung maisip ko on the spot. Ang ganda rin dito mag-selfie. Alam nyo pala, marami na tayong mga kababayan, mga friends na dito na rin nakahanap ng kanilang mga jowa. Dito sa Alcalá de Henares, yung iba naman sa Spain syempre. Ayun. Meron palang CR dito, oh. Yung, ano pangalan ng CR na yan? Nakalimutan ko na. Ayun. Toilet. Okay, lakad pa tayo here. Gandahar. Okay, grabe.
Parang tagal ko na rin hindi nakakapunta rito. Meron silang ano pala dito, festival. Parang medieval something sa April ata. So parang last April pa pala ba? Ako nang galing dito. Ang tagal na pala. Ayan, yung kanilang town hall again. Oh my God, dito ako graduate guys. Ang ganda. Kung meron pala kayo na nakikita mga bandera, yung color red na merong mga white stars, yun yung flag ng Community of Madrid. Tapos yung blue naman na merong mga yellow stars, yun yung flag ng EU. So kung meron kayo makitang ganon, it's either public office siya or public building. Like for example this one, public building. Kung meron mga flags ganyan. Ang ganda rito. Okay guys, so dito ako graduate. 2024 ba? Dito kami nagmarcha. Dito sa loob ng building na ito. Ayan. Grabe, nostalgia. Nostalgia. Dito, ayan. So, maganda siya. Yung loob dito, parang may mga chamber, no? Parang yung sa amin is like, para siyang kapilya. Parang ganon. Dito. Ano ba to? Facultad. Sabi dito, Facultad de Filosofia y Letras. So parang College of Philosophy and Arts. Ayan. Woo! Malapit na pala ang graduation. Shout out sa mga kababayan natin na graduate from the University of Alcalá Instituto Franklin. Ayan. Ay, hindi ko lang sigurado kung dito pa din sila magmamarcha, no, graduate. Ayan. Good job sa inyo in advance. Marami na rin tayong na-meet at saka yung iba, mga followers talaga natin. Ayan. Okay. So again, dito ako graduate sa loob ng building na ito. Konting kembot lang ay makakarating na tayo sa Instituto Franklin. Feel ko close pala sila ngayon kasi nga festive holiday. Ayan, dito guys, sa building na to, grabe. Ayan, dito tayo graduate dito. Ganda no? Yes, very old na kasi yung mga buildings ng university dito sa Universidad de Alcalá. Ganda ng ambience dito, yung alam mo yung university, ganon. Kung sa University of the Philippines, parang manday mga puno, ganyan, parke, no? Dito naman, nasa loob siya ng city. Ayan. Oh! My God! So, nandito na tayo, guys. Ito yung facade ng Instituto Franklin. Ayan. Para sa mga mag-aaral ng masters. Dito yung kanilang main building. Pero, yung inyong klase, o yung classroom ninyo ay hindi dito. Dito lang kayo mag-attend ng orientation, magsasubmit ng mga documents, kung kailangan yung kausapin yung secretary, yung organizer, contact person dito sa building na ito. Ayan. Okay. Sana by October nandito na rin kayo. Ayan. Against the light tayo, guys. Try nga natin dito. Try nating pumasok ng konti. So, dito ako nag-submit ng mga documents and everything. Dito ko rin kinuha yung diploma ko sa loob ng building na to. Close siya ngayon, yes. Okay, lapit na tayo ng konti dito. Ayan, oh. Universidad de Alcalá. Ito ata yung kanilang logo, yes. Colegio de Trinitarios, Alcalá de Henares. Basahin ko lang ito saglit, no? Alcalá de Henares, Colegio Convento de Trinitarios Descalzos, Fundación en 1601. Se debe al Trinitario Juan Bautista de la Concepción. Las obras del edificio comienzan en torno a 1626. Tanto la arquitectura del Colegio Convento como la de la iglesia siguen las trazas de la arquitectura barroca madrileña. Actualmente es la sede del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Punta tayo dito sa facade. Oh my God! Grabe yung feeling ko. So here,
Ito yung door. Papunta sa Instituto Franklin, guys. Ayan, ito siya. Di ba? Grabe yung feeling ko, parang wow. Ang tagal na kasi hindi rin ako pupunta rito. Siyempre busy din tayo, marami tayong ginagawa. Ano bang meron dito? Ayan, entrada. Building entrance. Basahin natin yung information dito, guys. Naka-Spanish siya, so let's read it in Spanish. Este edificio fue construido entre 1626 y 1650 como colegio universitario de Trinitarios Descalzos. En 1839, desamortizada y claustrada, la universidad pasó al arma de caballería. En 1994, tras alojar la Comandancia Militar de Alcalá, el NOPTNA y la universidad lo restauraron devolviéndole su uso universitario. Okay, yun. Alright, nice to be back here at the Universidad de Alcalá, Institute of Franklin. Ngayon, maglalakad naman tayo. Babalik ulit tayo sa Calle Mayor at pupuntahan natin yung birthplace ni Miguel de Cervantes. Siya yung nagsulat ng Don Quixote. Ayan. Daming mga napaka-perfect pala itong place na to para sa inyo. Lalo yung mga young people, no? Kasi ang dami nga dito mga international students, tsaka syempre mga Spanish young students. Dito guys sa likod ko, ito yung pinakamaganda at saka pinakamasarap na tambayan dito ng mga estudyante at saka yung mga tao. Kahit yung mga locals dito na pumupunta para makita or mabisita ang Alcalá de Henares, dito sila tumatambay. Minsan kung merong event dito, meron dito mga tindahan, ganyan, mga shops na nagbebenta ng mga artisanals or yung mga local products, mga ganun. Or pag Christmas, eto napaka-lively kasi ang daming mga activities dito, no, na ginagawa ng ayuntamiento or yes, ng town hall nila dito. So marami kang mamimit dito ng mga iba't ibang tao, no, people. Siguro like for example sa June, pag graduation time, maraming pumupunta rito. Mga Amerikano, ganyan, mga Pilipino, or tsaka iba't ibang mga lahi. Sobrang ganda rito. Tahimik siya, wala kang masyado maririnig dito. Mga tao lang na nagchichismisan or huni ng ibon. Ganun siya katahimik. Yan. Very nice. Upo nga tayo dito. Ito tayo umupo. Ganda rin dito mag-selfie. Ayan. Kung meron ka palang question, go to our comment section. And kung bago ka sa aking channel, welcome to Nathaniel Travels. And pasubscribe naman sa aking channel. Kung nagustuhan mo naman tong video na to, you can comment, like, or share again. Ayan. Itutuloy natin yung ating walk dito sa Calle Mayor. Yung pinaka-main street ng Alcalá de Henares. Tapos papasukin natin yung ibang part naman, no, ng Alcalá de Henares. Guys, meron pala akong i-chismis sa inyo or i-chika para sa mga Pilipino na gustong maging teacher or main teacher dito sa public schools. Meron kasi ako nakilala dito na nag-aaral ng Master in Profesorado. Yun ata yung pangalan, no? Master Profesorado para magturo ng, maging teacher dito sa Spain. Pero syempre kasi, pag ikaw ay magtuturo sa isang public school, may mga requirements yan. Ang isa is yung Master Profesorado or else meron kang diploma dito sa EU or sa Spain. And then, magta-take ka ng oposisyones. Yung oposisyones, set siya ng examination para makapasok ka, no? Maganda kasi pag nasa public ka din dito, ang isang advantage nun, pwede ka nilang, halimbawa yung mga nagpapautang ganyan, or mga bangko na pwede ka nilang offeran ng something na pwede mong gamitin para pambili ng piso or cars or whatever, no? So, maganda pag nasa public institution ka dito.
Yung sahod nila, I don't know, pero ang sabi nila parang nag-range ng 2,000 pataas ata, ganun. And then, kung primary naman, yung iyong gusto mo mag-apply or magturo sa primary school, dapat marunong ka rin mag-Spanish kasi hindi lang English yung ituturo mo, even maths or other, ang tawag dito, other languages. But then again, kung mag-aaral ka ng master and professorado, meron din mga requirements, like for example, level of Spanish, yon. So, I hope nagkaroon kayo ng idea na hindi siya ganun kadali pumasok sa public school dito sa Spain. Unless mag-apply ka or magtuturo ka sa international school, which is iba yung kanilang set of requirements, no? But then again, kung dito kayo sa public, kailangan yung mga requirements, kailangan yung ma-meet. Hindi porket meron kang parang 25 years of experience sa Philippines or 10 years of experience, okay na. Hindi siya ganun kasimple or kadali. Ganda ng mga buildings sila dito, no? Ito mga to, yung may mga column-column dyan. Very old na yung mga yan. Ayan, ganito yung mga bahay-bahay dito, no? Parang masarap mag-kape lang dyan, no? May ano dito, oh. Pero ang init, guys. Hindi ko alam. Parang feel ko itim ako. Yan, parang gusto ko lang magkape-kape dyan, oh. Sa tabi-tabi. Maghanap muna tayo ng kapehan, mga moms. I am so gutom na. We need energy. Guys, ituloy natin yung paglalakad dito sa Calle Mayor. Marami dito mga coffee shop. Tsaka mga kung ano-ano mga shops dito. Marami din dito mga pogi. Siyempre. I-goal nyo na yan, mga Mars. Mga pogi. Ganito kaganda ang Calle Mayor. Cobblestone. Wala naman tayo nakikita dito mga Pinoy. Nasaan kaya sila? Baka chumuchorva sila. Charot. Ang ganda rito. Very nice. Ang ganda ng ambience. Meron din mga free museums dyan na pwede niyong puntahan. Sobrang ganda ng ayan, ang ganda. Siyempre nakikita niyo naman dito sa aking likuran yan. Yan yung mga bahay, mga ganyan yung itsura ng mga bahay-bahay dito. Ayan. Malapit na tayo sa bahay ni Miguel Cervantes. Wow! Very nice. Okay, tingnan nyo naman yung ambience. Oh my God. Beautiful. Shout out naman natin itong naka-green dito. Ayan, shout out. Ayan, di ba? Sobrang ganda talaga dito, guys. Ayan. Ah, di ba, guys? Bongga. Hello po. Charot. Oh, di ba? Ang ganda rito. Kailangan nating magkape mamaya, guys, para may energy. Marami na rin tayong friends na dito sila nakatira sa Alcalá de Henares. Mga kababayan natin dito sa Alcalá de Henares. Shout out sa kanila. Yung iba masusungit. Charot! Siyempre charot lang yan. Feel ko naman mababait sila. Nandito na lahat. Pharmacy, mga kung ano-ano. So, personally parang gusto kong lumipat dito at dito tumira. Ang ganda ng vibes dito. Meron kayang dito, bars for party people. Feel ko wala masyado. Siguro kailangan nilang pumunta sa mga sa Madrid para doon mag-party. Ayan. Gagawa pala ako ng separate vlog about LGBT lifestyle dito sa Spain kasi may mga nagtatanong, no? Pero dito very open sila. Meron ka makikita sa mga kanto na naghahalikan, HHWW, ganyan-ganyan.
ano pa ba? Naglalaplapan. Char! Very open dito. Allowed po dito ang same-sex marriage. So, yan. Ang daming pogi. Hello sa inyo. Mga taken na sila. Okay, so malapit na tayo. Mga 10 steps na lang. 10 steps na lang. Ayan, yes. 10 steps na lang at makakarating na tayo sa bahay ni Miguel de Cervantes. Sige. Nabasa niyo na ba yung libro niya? Dapat ninyong basahin. Nabasa ko na in Spanish. So medyo makapal siya. Binasa ko siya during summer vacation. Guys, welcome to the house of the famous, the one and only Miguel de Cervantes. Ayan. Ito po yung kanyang bahay na isa ng museum ngayon. Libre po dyan pumasok, nakapasok na ako dyan. Pero siguro close siya during holidays, kaya yan. So, si Miguel de Cervantes yung meron siyang, ang tawag nito? Sombrero. Ayan. At saka kasama niya yung kanyang famous alalay na si Pancho. Yan, medyo chubby-chubby siya, si Pancho. Super famous siya for people going here na, ang tawag dito? Mga pupunta rito. Ayan. Siyempre, he's famous internationally. And sa pagkakalam ko, ang kanyang libro na Don Quixote is like the most sold ata na book. Tama ba ako? In history. Ang alam ko, in the world. Ayan. Yung mga turista pala dito. So meron silang hawak-hawak na mga maps. And ayan, yung ginagawa ng mga tao dito, pupunta sila sa tabi nila in between of them kasi may space doon kung napapansin niyo yun sa kuya. And then saka doon sila kumukuha ng photo or picture. Ayan. So kung kayo pupunta dito sa Madrid, I suggest makapunta kayo dito sa Alcalá de Henares at makapag selfie together with Miguel de Cervantes and Pancho. At syempre sa Plaza de Cervantes. Ayun. Tsaka maglakad-lakad syempre dito para meron silang fiesta ulit dito. Fiesta de Interés Turístico Nacional. Ayan. Ang ganda rito guys. Kuha tayo ng photo. Kasama nilang dalawa. Ayan. Yung sa loob ng bahay pala, actually maliit lang siya. May 2 floor yung bahay. Tapos, like, ano ba yung meron sa loob? Yung mga ginamit ata niya dati, books. Para mga ganun ata. Nakalimutan ko na kasi medyo matagal na nung pumasok ako dito sa loob ni, sa bahay ni Miguel de Cervantes. Ayan. Daming mga turista ngayon guys for today's video. Okay, so ayun. So going back pala dun sa LGBT lifestyle dito, parang feel ko, hindi siya ganun kahirap for our brothers, sisters na maghanap dito ng partner. Actually, marami ng Pilipino may partner, may asawa, nakakuha ng nationality or citizenship, nag-apply sila ng pareha de hecho, meron sila nun. Marami akong kilala. And nakakuha naman sila. Siguro, nasa proper or right timing lang yan, no? For me, hindi naman masama na gumamit ng dating app. Why not, diba? Kung doon mo naman siya mamimit. Kasi marami naman pong mga matitinong tao na pwede mong ma-meet sa mga websites, mga dating app. Okay? So anyways, doon tayo galing. Nandun yung Plaza de Cervantes. Again, ito yung bahay ni Miguel de Cervantes. At sa likod ko naman ay diretso yung Calle Mayor. Ayan, diretso lang yan. Hanggang doon sa dulo. Pupunta tayo dyan at maglalakad. Ganun lang siya ka-simple or actually very short nga lang siya. Let's take a photo dito guys. Nakapag-selfie naman tayo ng konti guys at may mga turista na galing sila sa US. Kasi nga nag-English sila using the American English. Kaya very famous talaga siya guys. Kuha pa tayo ng short video dito. Ang hirap lang kumuha ng video kasi ang daming kumukuha ng photo. Yeah. Pero pwede ka namang magpila-pila dyan. Okay guys, diretsuhin lang natin itong Calle Mayor. Marami tayong nakikita dito na mga naglalakad na marami silang mga kasamang mga friends, family.
Mga dogs. Meron din palang ano doon, oh, square doon. May plaza doon, nakapehan din doon. Ganda rito. Very beautiful. Konting chill. Wala man lang tayong makasalubong na pogi. Di ba ang ganda talaga? Ayan. I-flex naman natin tong street. Wag lang naman yung puro mukha ko lang. Charot. Di ba? Ang ganda maglakad dito. Ewan ko, iba talaga yung ano, yung ambience dito sa Alcalá de Henares. Very university. Ganon. Again, nandito tayo sa pinaka-old part ng Alcalá de Henares. Siyempre, meron din siyang part na industrial, residential, mga ganyan. Na kung saan mas mura yung mga upa doon, mga rent, ganun. Parang ang upa dito, meron pa atang 300 to 350 per month. Ano, feel ko lang. Yan, parang feel ko meron. Pwede pa kayong kumuha ng ganun. Pero kung gusto niyo naman ng mas matipid, meron din naman yung mga towns na malapit dito na maliliit na mga towns. Ayan. Okay, diretsuhin natin hanggang doon. Parang ganda doon, guys, oh. Actually, madami pa yung part ng Alcalá. But syempre, kung lilibutin mo siya, yung the whole Alcalá, buong, ang tawag nito, buong araw ka na maglalakad. Ayan. Ang ganda rito. Balik ulit ako dito like October. Meron atang fiesta or September ata. Tapos December pag sa Christmas maganda rin. Wala parang ano, merong jujuwahin or tortorpahin banda roon. Maghanap nga tayo ng ano, jujuwahin or tortorpahin. Hanap tayo, guys. Feel ko meron naman dyan. Ay, nandun sila. Charot. Meron silang kasamang aso, mga jujuwahin or trotropahin. O, diba? Ganito lang dito, guys. Very chillax. Ayan, magkape-kape ka lang dyan, tapos magkakajowa ka na. Charot. Ano kaya ginagawa nila dito? Ito pala yung isang magandang church dito. Hindi ko pa siya napapasok actually. Pero meron silang ginagawang, jujuwahin. Meron silang ginawang renovation dito, oh, ayan, sa paligid niya. Bakit kaya? Ang daming works dito. And then, dito, pwede kang pumunta dyan sa, may parks dyan, may, tawag nito. Meron ding mga museum dyan. Dito naman tayo maglakad sa part na to. Okay, sobrang kapal na talaga ng mukha ko sa pagbablog. Dati nga nahiya ako yung public speaking pa lang. Sasalita ako na maraming tao sa paligid ko. Nako-conscious ako. Ngayon, wala na akong pakialam. Charot! Ang ganda talaga dito. Dito pala sa mga pueblo-pueblo, mga ganito, meron sila mga public swimming pool pag summer. Pwede kayong magbayad doon. Pag nakatira ata kayo dito, parang may mga discount siya, ganyan. So, that's how they beat the heat in summer here in Madrid. Sobrang init. Okay. Shout out sa mga kumakain. Ayun, sila. Mga student. International student from different parts of the world. Okay. May mga buildings pa actually dito ng Universidad de Alcalá. Parang dito ata ang Instituto Franklin ba din? Di ba ang ganda? Ganito lang siya, guys, dito. Ang ganda ng church, ang laki. Lakad-lakad lang tayo dito, ganyan. Hanggang sa may kumuha ng ating number. Charot! Alam nyo pala, meron akong friend, syempre Becky din siya. Pero nasa Pilipinas pa lang kasi kami dati, classmate ko siya. And
nagkaroon siya ng jowa dito sa Spain. How? Yung friend ko na yon is nerd, intellectual, and hindi naman siya mahilig sa mga dating apps. Nag-meet sila ng kanyang boyfriend through cafe bar. So, nagkape-kape lang siya, tapos, parang yung mga ganito lang, yung sa likod ko, yung mga ganitong kapehan, kape-kape ka lang dyan, tapos may kukuha na ng number mo. Pero ganun talaga yung nangyari sa kanya. This is real. Nag-aral siya ng masters dito. Nakalimutan ko na kung saan siya nag-aral ng masters. And then, pag-uwi niya ng Pilipinas, sabay na sila umuwi. And until now, sila pa din. Diba? Sana maging motivational story siya for you guys. Ay, hello po. Diba? May mga bata dito, mga student. Hi po. Shout out. Marami po akong friends na single. Char. So, ganun nga yung kanyang story. At doon sila sa bar nag-meet, no? And until now, sila pa din. Ayan. Sana kayo din in the future. Okay? Ang ganda rito, mag-take na tayo ng selfie. Ayun, so nakakuha tayo ng selfie. Gusto ko sana pumasok sa church, kaso close naman siya. I mean, may entrance. Alam nyo pala dito sa mga church, yung ibang churches, kung hindi siya misa, may entrance. Ayun, ang ganda. O, diba? Mag-stay nga tayo dito ng konti. Ang taas ng torre, sing taas ng pangarap mo. Ayun, ang ganda. Alam mo, dito pala dapat ako mag-selfie. Ayun, sa likod. Kuha nga ako ng selfie. Ayan, ang ganda rito. Ayan guys, itutuloy natin guys yung paghahanap ng jowa. Char! Yung paghahanap ng magagandang lugar dito sa Alcalá de Henares. Dito naman tayo maglakad. Ano meron dito? Mga restaurants. Ang daming restaurants dito, bookshops. Meron din parang bubble tea, milk tea dito. And more. Houses. Close pa yung bubble tea, milk tea. Pagod na ako guys, char. Pag mga young people, mga university students, feel ko ang laki ng chance ninyo na makahanap ng university students din lang. Diba? Feel ko yung gandang Pinay talaga angat. Gustong-gusto nila dito actually yung ating skin tone. Yeah, yung kulay ng ating balat. Morena, yun yung gusto nila. Kaya pag ganitong summer or anong tawag nito? Ay, parang dito ata ang Instituto Franklin. Kung hindi ako nagkakamali. Parang dito ata kami nag-orientation. Yes, dito nga. Hindi pala. Meron akong event na pinuntahan. Dito, yan, dyan. Dun sa may pink na door ata doon. Dito nga kami. It's so nice to be back here talaga. Ang daming streets dito. Grabe. Sobrang ganda. Okay. Ang daming mga houses. Mga historical houses. Dito naman tayo maglakad sa streets na to. Parang wala namang ganap sa street na to. Ayan. At least na ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng mga buildings dito. Mga streets, parks, plaza. Ano to? Meron ulit ditong ano kaya to? Consejería de Mayores. Yan, parang merong park ulit doon. Ang daming park dito sa Spain. Binavalue nila talaga yung kanilang well-being. Wellness, health, lifestyle, sports, and so on. Grabe kung ano na mga pinagsasabi ko guys, no? Ang daldal. Ang dami kong na-meet ngayong weekend na to ng mga supporters ko. Supporters, mga followers na nandito na sila ngayon sa Spain. Tapos pag nakikita nila ako, ay ikaw pala si Nathaniel, yung nagbablog. Okay. Mababait naman yung mga nandito na sa Spain na ating mga followers. Shout out sa kanilang lahat.
So, guys, kung ikaw ay hindi mabait, hindi ka makakapunta dito sa Spain. Charot! Ayan. So, mabait naman sila. Okay. Nag-hi naman sila sa akin. Diba? Alangan namang deadmahin ko sila. Very friendly din naman kasi ako. Okay, so nasaan na tayo? We're lost. Charot. Papunta tayo sa isang ano. Saan kayo tayo papunta? Ay, doon pa rin sa dati. No, hindi tayo papayag. Dapat punta naman tayo sa ibang place. Para hindi naman magsawang ating mga viewers. Okay, so dito naman tayo sa street na to. Ang ganda, napakagandang maglakad-lakad. Imaginin mo, titira ka or magtatrabaho ka, mag-aaral ka sa isang UNESCO World Heritage Site, di ba? Ano yung feeling? Hindi ko alam. Kasi hindi naman ako nakatira dito. Okay. Ilang beses na ba akong pumunta ng Alcala? Well, actually, yung place na kung saan ako nakatira ngayon is hindi naman siya ganun kalayo dito sa Alcala de Henares. Wow, ang daming ganap dito. Okay, so doon sa likuran natin, banda roon, merong gate. I think historical gate siya. May park dito, as usual, ang daming park. In fairness, malinis ha, ang Alcalá de Henares. Maganda ang kanyang ano. Siyempre may budgetar sila. Di ba? Ang ayuntamiento. Ay, yung kanilang town. Okay. Andun yung arc. Hello po sa arc na yan. Ayun, nandun siya. Ang ganda ng ano na to, ng puno na to. Hindi masyado nakikita. Meron pa doon. Color purple yung kanyang bulaklak. Meron doon na mas maganda. Puntahan natin. And then, meron ditong walls. Kung nakita nyo yung arc doon, normally parang ganun yung mga medieval cities or municipalities. And then, surrounded by walls, ganyan. Yung iba na protektahan ng Spain, pero yung iba hindi na. Pero at least dito, meron pa ding walls. Ayan siya. Meron konting information over there. Lakad ka tayo ng konti. Ayan, may information dito. Okay, so ito siya. The Alcabars Gate, La Puerta de la Torre, 14 ata. Okay, so it's used to protect inhabitants from siege in time of war. The walled area, also called Alcabar, had the Alcabars Gateway, a real gatehouse as the main access. It is, along with Burgos Gate, the only original remaining gate from the Middle Ages. Sabi ko nga Middle Ages, no? Okay, let's move on. Char. Pag ganitong medyo mainit talaga siya, medyo napapagod talaga ako. Oh my God, may pogi dun sa likod. My God, we have to flex him. Kunwari ganyan tayo, ayun siya Ayun. So yun nga guys, kayo na lang ang bahalang mag-spot. Pero pogi talaga siya. Oh my God. Feel ko guys, para sa inyo siya. So, kung kayo ay single, ganyan, punta na kayo dito sa Alcalá. At, oh my God. Mabait naman sila dito. Oh my God. Shout out sa'yo, kuya. Sana mag-trending itong video ko dahil sa'yo. Okay. Lakad pa tayo ng konti dito sa historical place ng Alcalá de Henares. Babait ang mga tao, in fairness. Yun yung something na nagustuhan ko dito sa Spain. People, yes. Although napaka-diverse ng Spain, ang dami ditong mga immigrants from Africa, Asia, America, lalong-lalo na sa Latin Americas. For me, mas gusto ko pa rin makasama yung mga oh my God, ang ganda rito. Yung mga Espanyol talaga. Mas gusto ko yung kanilang, yung thinking nila, perception in life, the way they, they act, or they communicate with other people. Yun yung nagustuhan ko dito. Oh my God, ang ganda rito. Wow, wait lang.
University pa rin ba to? May mga kotse kasi dyan. Papunta ka tayo banda rin. Ang ganda ng ano dito, oh my gosh. Ayan, yan bulaklak. Ayun, oh, color pink, purple. Meron pa doon mas madami. Oh my God, ang ganda. At dahil dyan, magsa-selfie tayo. Eto, oh, ang kapal, ang dami. O, diba? Nandito pala tayo sa, ano to, Cardinal Cisner. Ito, ang laki niya, oh. Diba, ang bongga. Kailangan ko mag-selfie, guys. Hindi pwedeng hindi ako mag-selfie dito. Okay, kailangan talaga natin siyang kunan ng ano, guys, video. Ano kayang pangalan nito, no? Ano ba to, purple or pink? Kayo na bahala mag-decide, Char. Diba? Kayo naman ang problema. Puro na lang ako. Ang ganda niya, oh. Dito lang siya sa street dito. Oh, tapos meron din doon. Ayun siya. At merong, ano pa ginagawa ng babae na yan siya? Ang tawag nito. Nagsasunbathing siya. Ayun, oh, color purple. Wow, bongga. I love it here. Tapos meron pa banda dyan. Okay. Tuloy na natin ang ating walking. Pagkatapos ng selfie walk naman tayo. Nako, kailangan na natin magtigil sa pag-walk. Masyado na ako maitim. Charot. Na-mention ko pala sa mga previous vlogs ko, wala akong pakialam kung iitim ako. Actually, hindi nga ako gumagamit ng mga whitening products. Ayan, hindi ako natatakot na umitim. Kasi ito yung gustong-gusto ng mga afam. Yes to that. Yes to morena skin. O, diba? Mag-comment naman kayo sa comment section kung nag-agree kayo sa sinasabi ko. Yes to morena skin. Okay. Meron tayong dadaanan na, ano kaya itong mga to? Para may mga kalakal something sila. Mai multe jumătate de zi. Mai bine la tine. După ce trecea jumătate de zi. Dar nu mă duceam la acest. Dacă era la acest. Oh, di ba meron silang kalakal something. Oh, wow. This is so... Ang ganda ng place dito, oh. Ang alam ko, pumasok ako sa isang part dito. Oh my God. Ang ganda rito, guys. Oh my God, meron na namang jojowahin. Napakaganda talaga dito. Oh, diba? Sobrang ganda. Oh, diba? Jojowahin talaga. For me, jojowahin. Ayan. Merong dyan, car park. And then, ano ba to? Torreon de la Evento. Oh, Torreon de la Evente daw. Ang ganda. Ang ganda, oh, yan, oh, palasyo. Sana makatira kayo dyan one time. Ganda rito. Tapos, ang ganda talaga ng Alcalá de Henares, no? Ang daming ganap, eksena, mga buildings. So, dito may pa-park naman kung gusto niyo ng chill-chill. Tambay-tambay lang kayo dyan. Ayan. O, diba? Ganda. Hello! My God. Sana kayo na ang susunod na makapunta dito sa Spain. Dito sa Alcalá de Henares. Dito sa Madrid. So far wala pa akong nakakasalubong na Pinay or Pinoy dito. So ako pa lang. So ayan. Ang ganda ng park. Okay, pa-flex naman natin to. Itong plant na to. Holy ang tawag dito, di ba, sa Christmas. Ayun na, meron siyang red na... Anong pangalan nito? Meron siyang red na... Ayan, yung red na... Ang pangalan nito, bunga. Holy. Okay, dahil maganda rito, magsa-selfie tayo. Ganda, oh. Wow. Oh, di ba? Alam ko pwede mo siyang pasukin. I'm not sure if libre pagpasok dito. But then ako, hindi na ako papasok ngayon na walking lang siya. Gusto ko lang maipakita sa inyo ang itsura, no, ng Alcalá de Henares.
Bongga. Ayan, konting selfie lang yung kinuha natin. Para lang sa ating mga audience. Bongga rito. Bongga hard. Ganda ng mga parks nila. The best. Actually, medyo gutom na ako, so kailangan ko nang kumain ng something. Ganda ng mga park ng luluwang. Meron atang pwedeng ano dito, oh. May mga student dito. Mga pwedeng ano, jowahin dito sa park na to. Ayan, kuha lang ako ng video dito. Ito pala yung pangalan niya guys, o Museo Escultura alla Arte Libre. Bongga. Alam ko dito ako pumasok nun, tapos libre naman siya. Pumasok siya. Jojo wine, spotted, gano'n. Dito, parang ito ata yung pinasok namin dati. This one, this building. Ayan, itong building na to. Ayan. Jojo wine, charot. Ganda rito, very nice. The place is so nice. Wow, ang ganda rin ng plaza dito. Ayan, ganda. Meron palang ano doon, school. Doon tayo galing. At dito naman sa plaza na to, ang ganda ng plaza na to. Ano kaya to? Church kaya siya? Church nga. Ayan. Bongga rito. Malinis. Church. Dito naman nandito yung mga... Ayan, normal pala makakita dito ng mga flag ng ano. Flag ng Spain. Ito ang church. Plaza del Padre Lecanda. Oratorio de San Felipe Neri. Ayan. Pasok ako ng konti. Papasok ako. Pumasok tayo ng saglit sa church para magdasal ng kaunti. And pinagdadasal din natin ang ating mga followers dyan. Sana ma-achieve din ninyo yung inyong mga personal goals, kung ano man yung gusto ninyo sa buhay, ganyan. Maganda yung sa loob ng church, time, very peaceful. May mga tao din naman doon. Alam nyo pala dito, for example, itong balcony na to, parang meron siyang olive branches. May nagpapatugtog ng kampana ng ano, kampana ng simbahan. Okay, we're back again dito sa Calle Mayor. At kukuha lang ako ng video before going home. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Alcalá de Henares. Ang ganda rito, I have to take a photo. Ayan, ganda. Okay guys, diretsuhin lang natin ang Calle Mayor. Again, kung meron kayong questions, go to our comment section and let me know. Grabe, nagugutom na ako. Kumain lang kasi ako ng konti. Ngayon, medyo gutom na. Hindi pa ako nakakahanap ng coffee shop. Ang dami-dami namang kape dyan. Ang ganda rito talaga. Bongga. Ang Alcalá de Henares. Marami talagang ano dito. Feel ko ang daming mga single na Spanish people. Mga ready. Ready sila, mga Spanish people. Na majowa.
So ganito guys, ang itsura ng Alcalá de Henares. Biglang dumami na guys yung tao dito sa dito sa Calle Mayor. Sobrang dami na ng tao. Nandito na naman tayo sa Museo Casa Natal de Cervantes. Ayan. Super dami na ng tao dito. Ang ganda. Bongga dito talaga. Ito talaga yung pinakamagandang part ng Alcalá de Henares. Ayan. Ang ganda rito. Super nice. Okay guys, so dito natin tatapusin ang ating video. Maraming salamat again for always supporting my channel, Nathaniel Travels. Ayan. See you sa aking next videos. Bye!